Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Maayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live on BSC, Broad Streamcast Communicators. Muli ang pagpupugay ng inyong lingkod sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, higit lalo sa ibayong dagat. Anuman ang inyong mga kinaroroonang bansa, anuman ang time zones na inyong kinaroroonan sa mga panahong ito, ang aming panalangin ay sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Nagpupugay po, Dodong Alan Afable Obrero. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-2 ng buwan ng Nobyembre. Fiesta official pa rin po hanggang sa mga oras na ito dito sa Pilipinas. Doon ho sa mga nagtatanong, kumusta na po ang Pilipinas? Palagi namin sinasabi, still alive and kicking. Palagi po tayong flexible naman po ang mga Pilipino. Alam nyo naman po yan, saan tayo ilagay, nakakapag-adjust po tayo. Ngayon, ngayon po ay araw po ng mga kaluluwa, di ba? Ngayon, araw daw ng mga kaluluwa. At saka marami ang umuwi sa probinsya at ang iba pa'y papauwi pa, papapunta sa probinsya, magbabakasyon. Ang iba naman siguro ay maaaring nagbabalak-balak ng bumalik. Pero kung ang ating kalalagayan sa mga pantalan ang ating tatanungin, bago po yung ating COVID update, ay ito po yung ating masasabi. Dahilan sa alam niyo naman natin na pag tuwing mga itong panahon, ang mga Pilipino talaga tradisyon na umuwi ng probinsya, pinupuntahan ang kanilang mga mahal sa buhay, sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay, at doon nagpapalipas ng mga ilang araw. Yan po talaga ay pinaghahandaan. Kaso nga lamang, kakaiba ngayon sapagkat ngayon po ay, alam naman natin, nasa pandemya po tayo. Pero sa kabila po ng nasa pandemya po tayo, masasabi natin na tuloy pa rin po mga kababayan ang ating tradisyon na umuwi sa probinsya. Ang iba naman, siyempre, ang mga iba'y narito na, matagal na sa Metro Manila, dito na ang kanilang mga mahal sa buhay na ihimlay, pero marami pa rin po ang talagang nasa probinsya. Ang ating mga puerto, batay ho sa pahayag po ng PCG, sa pamamagitan po ng tagapagsalita na si spokesperson Armand Balilo, umaabot sa mahigit sa 25,000 mga pasahero ang dumagsa sa mga pantalan nitong nakalipas na undas. Hanggang ngayon, kasi sinasabi po sa mga balita na talagang sabay ng pagluwag, kasi mayroon naman talagang, kung tayo nasa alert level 4 sa NCR, maaaring mahigpit talaga ang pagbiyahe. Ngayon, ang Bulacan ay nag-alert level 2 na. Starting kahapon, November 1, hanggang sa 14, alert level 2. Dito sa Metro Manila, from alert level 4, ginawang alert level 3. At mayroon pang plano na gagawing alert level 2. Kaya lumuluwag po. Pero wag po tayong pakampante, kinakailangan sundin natin ang mga health protocols para hindi po tayo maghigpit ulit at hindi po nang magkaroon ng COVID cases na naman.
Sabi natin kanina, nasa 25,000 mahigit po ang mga tao sa mga puerto, sa mga pantalan natin. At sinasabi po ay yung 11,000 ng mga pasahero galing sa iba't ibang pantalan, ay ang iba ay nandyan lang. Hindi makaalis. Kawawa naman, Ang 13,000 doon sa sinasabing 25,000 ay nakaalis na, pauwi po sa mga probinsya. Ang ibig sabihin nito, mahigit sa 10,000 pa yung mga medyo nag-aalangan pa. Ibig sabihin, baka kasi kinakailangan ng mga QR code, may kinakailangan ng S-Pass, kinakailangan ng vaccination cards, kinakailangan ng antigen test o di kaya RT-PCR test. Ang lahat ng mga ito, yun ang sinasabi natin noon pa. Na talagang magkakaroon tayo ng problema pagdating sa mobility kung hindi po tayo bakunado. Pero kung bakunado po tayo kahit papano, luluwag ng konti. Kasi isa sa mga sinasabi po na may mga lugar na po na pagka mayroon kang vaccine card at fully vaccinated ka na, sinasabi po na makakapasok ka o kaya punta ka doon sa kanilang mga lugar na hindi na masyado naaabala. Ngayon, pagka ikaw ay hindi pa bakunado, gusto mong umuwi, takot-takot na mga test ang inyong sasagupain. Nandiyan yung antigen test, hanapan ko ng RT-PCR test, di ba? Kailangan mo ng QR code, S-Pass, kung ano-ano pang mga pass-pass, di ba? Nakakabagot. Kaya magpabakuna na po kayo habang mayroon pong bakunang available sa ating bansa. Yan naman talaga ang kailangan. Kaya, sad to say na ang iba ay nahihirapan. Pero, tinanong natin, ang mga Pilipino talaga, masasabi natin may katigasan ang ulo. Sipin ho ninyo mga kababayan na doon sa ating pagmamanman at paghigpit sa nakalipas na isang araw lang November 1 lang yan, ay sinasabi na mayroong mga paglabag na umaabot sa mahigit sa 40,000. Mantakin ho ninyo, almost 50,000 po yung mga lumabag sa quarantine o health protocol na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Yan po ay sa All Saints Day lamang po. Kahapon lamang, November 1. Sipin ho ninyo, kung doon sa 40,000 o almost 50,000, 48,000 ang sinasabi ho sa mga balita. Kung totoo po yan, naaabot sa ganong karami, isipin nyo na lamang po mga kababayan, gaano karaming pasaway mayroon ang mga ang nasa Metro Manila, ang nasa Pilipinas. Dito pa lang yan sa Metro Manila at nearby provinces, isipin ho ninyo almost 50,000. I-times mo yan kung sakasakali mayroong yung sinasabing 50,000 o 48,000 na mga nag-violate, kung mayroon yan kalahati na lang. Kalahati na lang doon, mayroong di ba? Delikado, baka mamaya positibo yan. O di kaya yan po ay may dalang COVID. Kaya nagkakaroon talaga ng problema ang ating mga health frontliners natin, healthcare workers natin. Nagkakaproblema ang ating pamahalaan kasi ito hong nakikita nating datos, pagpapatunay lamang na marami talagang mga lumalabag sa utos. Pagsusuot ka lang ng face mask, face shield, hindi pa masunod. Gusto mong umuwi, pagdating mo doon sa puerto, kailangan mong sumunod na kinakailangan mo magsuot ng face mask. Kinakailangan mo magsuot ng face shield kasi crowded area. Di ba? Isipin ho ninyo, karamihan ng mga naaresto ay hindi ho nagsusuot ng face mask. Hindi po nagsusuot ng face shield at hindi sumusunod sa social distancing. Napakasimple lang naman po yan, di ba? Face mask, kailangan mo. Kailangan protection sa iyo, protection sa iba. Baka ikaw naman ang may ihim-ihim, protektado yung iba. Kasi pagka naubo ka o di kaya naihim ka, di protektado yung iba sapagkat masasala
ano ho, sa pamamagitan ng face mask na suot mo. Kung hindi ka nagsuot ng face mask, direkta yan doon sa bunganga ng iyong ng iyong kaharap o kalapit na mga nag-aantay din makauwi. 'Di ba? Kaya talaga nagiging super spreader event ang crowded places. Yun po yung masaklap na katotohanan na dati-rati hindi natin nararanasan. Pagka nagsisiksikan, halos hindi mahulugan ng karayom, lalo-lalo na kapag undas, talaga naman, sa North Manila Cemetery, sa iba pang mga semeteryo, talagang kahit na siksikan yan, ox lamang po. Ang kalaban mo dyan, yung suffocation. Ang kalaban mo dyan, hinihimatay ka dahil sa sobrang init. Ito ngayon, hindi. Ang kalaban mo si COVID. Ang kinatatakutan mo, baka biglang katabi mo, mayroong pumunta sa'yo. Pag uwi mo sa bahay, wala kang walang yung mga kasamahan mo sa bahay, pero pagdating mo, nahawa. Lalo-lalo na kapag ikaw ay hindi maingat at hindi malinis. Yun ang kailangan, pagdating mo sa bahay, iwanan mo yung mga gamit mo, iwanan mo yung mga damit mo sa labas, hanggat maaari. Ginagawa po namin yan. Pagka dumating po kami sa bahay, talagang iniiwan namin yung mga suot-suot namin hanggat maaari. Tuwalya na lang. Tapos magkakapi-kapi ako sa labas. Bago pumasok sa bahay. Sa garahean, kakapi-kapi ka muna. Pagkatapos may tuwalya ka na, pagpasok mo, dire-diretso ka ng banyo, pagkatapos paligo ka. Di ba? Bago ka yumakap sa iyong mga mahal sa buhay, mga apo mo, mga anak mo. Ganun po. Yung iba hindi na Pagkatapos doon sa labas, nakipagsiksikan doon sa kung saang lugar, pagkatapos mag-aalkohol lang o kaya magpupunas lang, tapos na, makikipag beso-beso na. Paano kung dito napunta? O, di ba? Sa katawan mo, sa damit mo. Di kawawa, yun hong makikipag-beso-beso sa'yo. Yun talaga ay nakapagpabago sa normal nating gawain at normal nating sitwasyon. Dati-rati, pag dumarating po si lolo at lola, nagbe-bless tayo. Di ba? Nagbe-bless tayo. Humahalik tayo. Pero ngayon, hindi na. Sasabihin na minsan ni lolo, sige na, iho, sige na po. Sige na, iho, sige na, okay na. Minsan, na lang, apira na lang, kamayan na lang, o kaya kawayan na lang, gano'n na lang. Kaway-kaway na lang tayo. Nabago talaga yung ating mga tradisyon. Pero ito hong undas, mahirap baguhin to kasi sagad sa buto po Umuwi talaga ang karamihan nating mga kababayan para puntahan ang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Yan po ay isang tradisyon na hindi basta-basta maalis sa atin, pero unti-unting inaalis ni COVID. Kailan kaya manunumbalik po yung normal? Kapag matalo natin si COVID. Kapag mayroon hong makadiskubre ng sinasabing gamot dito sa COVID-19 at mga variants nito. O di kaya tayo'y magpabakuna lahat. Ang problema, marami pa pong mga hindi po nababakunahan. Kahit nga police, PNP, mayroon na silang almost 100%. Pero mayroon pa rin mga 2,000 na hindi bakunado. At saka yung iba may rason sapagkat talagang siguro may medical certificate or whatever, pero ang iba talaga mayroong mga ayaw magpabakuna. Doon pa lang sa PNP, mayroon na. Mayroon tayong mga balitang ganyan. Pero karamihan, almost 100%. Katunayan ang PNP ngayon, magtuturok na doon sa mga dependents ng mga pulis natin. Ibig sabihin doon sa kanilang mga mahal sa buhay. Magtuturok na po yan. Mayroon talaga mga LGUs na hindi mabilis ang vaccination rate. Kaya hindi siguro napapasama yung mga asawa, mga anak ng mga pulis. Ngayon, siguro ang PNP na ngayon tutulong na sa vaccination yung mga dependents ng mga pulis, kasama na ngayon sa ginagawa ng paraan ng pambansang pulisya natin na mabakunahan, which is good para mas mapabilis pa ang vaccination roll out sa ating bansa na kailangan talaga para hindi
magkaroon ng another variant. Ano ho, magkaroon, di magbagong anyo si COVID. Let's accept the fact na talagang mayroong mga may ayaw talaga. Inaamin natin yan. Wala namang sapilitan dito. Pero mag-ingat po kayo. Okay. Ang Metro Manila, nasa alert level 3. Ngayon, balak na gawing alert level 2 at saka talagang papunta naman talaga tayo. Katunayan, marami na pong mga nagsasabi na panahon na para mag-alert level 2 para makakilos na po ang ekonomiya ng ating bansa. Lalong-lalo sa National Capital Region na dito po talagang pinakasentro ng kalakalan. Ibang grupo kagaya ng PCP, Philippine College of Physicians, sa pangunguna po ni Dr. Maricar Limpin, ay suportado ang sinasabing pagbaba ng alert level 2. Ito, mga healthcare workers po ito, na sumusuporta doon sa pagbaba ng alert level 2. Ano ho? Alam naman natin na kapag tumaas po, may hirapan sila. Kapag lumuwag, medyo okay sa kanila. Pero itong pagsuporta nila sa alert level 2 siguro, pagpapakita sa pamahalaan na kinakailangan, sige, tulong na po kami para umusad po ang ekonomiya ng ating bansa. Subukan natin kung makatatawagan natin si Dr. Maricar Limpin na siyang presidente ng Philippine College of Physicians. Tingnan natin. Pero aambusin na naman natin si Dr. Maricar Limpin. Kung sakasakali, ambush interview na naman. Kung mapagbibigyan tayo, sana hindi po si Doktora, sabihin na natin, busy sa kanyang ginagawa. Sana, support, tingnan natin kasi maganda yung balita na sumusuporta po sila. Pero nakapagtataka ba okay mga healthcare workers sumusuportahan ang pagluwag. Di sila man din ay nakakaramdam ng sabihin na natin nakakaramdam ng awa sa pamahalaan. Tingnan natin kung mapagbibigyan tayo. Subukan natin ang mga ilang try. First try natin kay Dr. Maricar Limpin na siyang Philippine College of Physicians President. At saka hindi lang yan ang kanyang hindi na naman yayaman to. Hindi na naman yayaman to si Dr. Maricar Limpin. Sana, Doktora, kung nakikinig kayo, sagutin nyo na po. Si Dr. Maricar Limpin po ay siyang chairman ng Steering Committee at Philippine Coalition on the Prevention and Control. Siya po yan. At presidente po siya ng Philippine College of Physicians. At titingnan natin kung ano po ang kanyang masasabi. May kaugnayan po rito ang kanilang grupo po ay sinusuportahan ang plano na gawing alert level 2 ang Metro Manila. Subalit mayroon siyang paalala rito sa mga mamamayan na kinakailangan sumundin pa rin ang minimum public health standards sa oras na babaan po ang alert level status sa National Capital Region. Gaganda ang takbo ng NCR, takbo ng ekonomiya. Kung sakasakali, alam niyo po kung bakit. Kasi ang alert level 3 ay nasa 30%, kung hindi ako nakakamali, 30% ang indoor, 50% ang outdoor. Pagkagawin po itong alert level 2, gagawin 50% ang indoor, ang outdoor 70%. Kung sakasakali mayroon ka pang safety seal kung tawagin, yung 50% mo plus another 10%, kaya mayroon kang 60%. Yan po'y capacity sa mga dine-in. Kaya maganda sana kasi sa alert level 2, papayagan po ang 50% indoor plus 10% kung may safety seal. Yun ang pagkakaalam natin. Kung outdoor naman, 70% plus 10%, 80%. Ngayon, ang tanong natin dyan, gaano naman kahigpit
ipatutupad ang health protocol natin. Baka naman magka-problema tayo pagkalipas ng ilang araw. Bakit? Kasi baka magkaroon ng surge, di ba? Baka magkaroon ng pagtaas na naman, di higpit na naman tayo. Di ba? Hihigpitan na naman natin. Buti ang Bulacan, nasa alert level 2 na po ang Bulacan. Kaya medyo luluwag na po yung kanilang ekonomiya, gaganda na po, tatakbo na po, marami na po makakapagtrabaho. Okay, pukhatang busy-busy siguro si Dr. Maricar Lupin. Hindi po natin matawagan. Oo. Tingnan natin kung makapagbibigyan tayo. Anyway, sige. Next time, pagka hindi po natin makuha. Ang vaccination program po ng ating gobyerno, mga kababayan, ay may plano na damihan ang mga vaccinators para marating natin ang population protection o kung sakasakali, kung herd immunity, kung kakayanin, bago matapos ang 2021. Ang Nurses Association of the Philippines, ay kumontra rito sa mga undergrad na nag-aaral sa larangan ng medisina, yung mga medical students na mga hindi pa po graduate, tinutulan ng Philippine Nurses Association. Alam niyo po kung bakit? Ang kanilang rason, una, sinasabi nila kakaunti lang daw kakaunti pa naman ang bakuna. Kung marami, papayag ba sila? Di. Ang isa pang dahilan talaga, pangunahing dahilan nila ay, sabi nila, kulang sa eksperyensya. Kulang sa kasanayan ang mga estudyante dahilan sa ang mga students natin ngayon sa larangan ng medisina ay online. Yan ang kanilang sabi. Sabi ng kanilang presidente na si Melbert Reyes, wala silang nakikitang dahilan para hingan ang tulong ng mga medical students sa vaccination campaign ng ating pamahalaan dahilan sa karamihan ng mga students o medical students ay dumadaan lang sa online class o gamit lamang ang mga modules kaya kulang sa experience. Kaya karanasan. Yun yung sabi po ni Ginoong Reyes. Ngayon, ang kanyang mungkahe, which is maganda sana kung sakasakali talagang gagawin po ito at sakasakaling papayag, pero gaano sila karami. Ang sabi po ni Ginoong Reyes, na siyang presidente ng PNA, bakit hindi na lamang yung mga professor, yung mga nagtuturo, ang siyang gawing vaccinator? Talaga naman, eksperyensado, nagtuturo nga di ba? Nagtuturo nga sila paano iturok yung karayom ng tama, di ba? Paano hindi mararamdaman halos yung mga karayom na yan. Pero yung karayom ngayon, ang liliit na. Talagang halos hindi mo na maramdaman. Unlike nung karayom na nag-aaral pa kami ng elementarya, talaga naman, tatakbo ka sa laki ng butas. Pero ito, may punto rin dito, di ba? Ang PNA, itong Philippine Nurses Association, may punto sila na posible yung mga online classes lamang ang hindi talaga aktual ang ginagawa ng ilang mga medical students. Pero alam naman natin na pagka-doktor ang kinukuha mo, ilang taon yan. Di ba? Ilang taon yan. Kung ikaw graduating student na, o sabihin mo nasa 4th year ka na, kasi 2 course bali ang pagkuha niyan May 4-year course pagkatapos tutuloy mo sa medisina. Kung sakasakali hindi mo, kung ikaw graduating student na, edi talagang may karanasan ka na Kailan lang naman yung COVID, di ba? Mga 2 years lang naman ang COVID pa na nagaganap sa ating bansa. Kaya, in the past, talaga nagtuturok na sila.
yung mga graduating students. Siguro yung sinasabi dito ng PNA, baka yung mga estudyante na ngayon pa lang nag-aaral. Ang sabi naman kasi ng sabagay, ang nurses ilang taon lang, di ba? Pwede. May punto rin sila. Pero ang lahat namang iyan mapapag-aralan para sa akin. Kaya kinakailangan bago isa lang ang mga iyan, talagang mayroon pang mga seminar, mayroon pang mga lectures na dapat daanan para pagturok, alam nila ang kanilang gagawin. Yan po. Pero ang PNA, si Ginoong Reyes, ayaw niya. Sabi niya, mga professor na lang at mga nagtuturo. Kailangan pa naman natin matapos ho. Ang target pa naman ng ating pamahalaan na bago matapos ang 2021, makakuha man lang tayo ng kahit man lang mga 60 o 50%. Kung kakayanin. Maganda sana kung makukuha natin ang 70% kasi yun naman ang 70% total population, kailangan magkaroon tayo ng herd immunity, 70% pataas. Kung magagawa ng ating gobyerno yan, okay sana. Kung ang problema ay vaccinator, sa tingin ko magagawa ng paraan. Pero kung ang problema ay supply ng bakuna, hindi natin magagawa ng paraan. Kung ang problema ay ayaw magpabakuna, baka magawa ng paraan. Kasi yung mga ayaw magpabakuna, sa tingin ko, ilan-ilan na lang yan ang ayaw pa magpabakuna. Doon natin ilagay sa 12 to 17 years old na gusto magpabakuna. Di ba? Marami namang 12 to 17 years old. Makompensate natin yung ayaw. O bakuha lang natin yung 70 to 80%. Yung ayaw talaga, wala tayong magagawa kasi hindi naman sa pilitan to. Unlike unless kung gagawin natin ng batas o gagawa ang ating mga mambabatas ng law na compulsory. Pwede yan, pero hindi naman siguro hahantong pa sa ganun. Sa tingin ko lang. Ngayon, kung nasa 50 to 60% lamang ng population ang babakunahan, mukhang kakayanin daw. Pero yung 70%, mukhang medyo alanganin na. Dahilan sa kinakailangan daw, mayroon tayong vaccination rate per day na mahigit sa 1 milyon per day. Ang pinakamataas lang natin na naabot, kalahating milyon mahigit per day. Yun po yung naabot natin. Ngayon, kung sakasakali talagang tutulong yung mga vaccinators, kagaya halimbawa ng mga medical students, yung mga nandiyan na yung dentista, pwede na yan, yung mga midwife, pwede na yan, yung mga medical students, at kung sakasakali pati mga professor at mga guro, tutulong pa rin sa vaccination kung kapos talaga, sa tingin ko baka magawan ng paraan. Kasi importante, pag mayroong bakuna, iturok ng iturok. Yan ang mahalaga para magkaroon tayo ng herd immunity. Wala talagang ibang paraan. Wala talagang ibang paraan. Na nakikita ang mga eksperto. Sa tingin ko rin naman, wala rin talagang ibang paraan kung hindi magkaroon ng vaccination. Makakatulong ng malaki ang health protocol na ginagawa po natin. Pero delikado pa rin, masingitan tayo. Kawawa naman ang ating mga kasama sa bahay, kawawa naman ang mga mahal natin sa buhay. Yan po yung isang malungkot na balita. Yung binanggit natin kanina, na ang pambansang pulis sa mga kababayan ay magsisimula na silang magturok sa kanilang mga dependents, ang mga pulis, magandang balita po yan sapagkat malaking tulong po yan sa vaccination rate sa ating bansa. Yun hong 100% na sinasabi, baka marating yan. Ang problema ganito, mayroong datos po na nakuha tayo na mayroong mga ilang mga pulis talaga, na nasa more or less nasa 3,000 personnel ang ayaw magpabakuna.
3,000, almost 3,000. Ayaw magpabakuna. Ngayon, ang kanilang gustong siguro mangyari, sundin yung kanilang damdamin. Kailang mga puso't damdamin na sa kanilang pangamba na magkakaroon ng mga side effects in the near future. Di ba? Sa 2,000 mahigit o almost 3,000 na mga personnel, nasa kulang-kulang 1,000 po dyan ay mayroong valid reason. May mga certification, valid reason, may medical conditions kasi yung iba. Ayaw nila magpabakuna. Kaya doon sa 2,800 mahigit na mga babakunahan, na ayaw magpabakuna ng mga PNP personnel, ay kulang-kulang 1,000 roon ay mayroong mga valid reason. The rest, talagang ayaw. Ang iba siguro, nag-aantay ng babakunahan sa kanilang mga lugar, ang iba, kaya hindi pa talaga kumpleto na 100%. Pero almost 100% na po ang ating mga kapulisan. Ayun, kung doon sa kanilang mga lugar, hindi pa nakakarating yung bakuna kasi ang problema kasi sa bakuna, pag-transport, baka doon sa mga liblib na lugar, yung ating mga pulis, walang sapat na bakuna, kinakailangan pa antayin nila yung proper coordination, kasi malaking hamon talaga ang pagbiyahe ng mga bakuna mula sa mga lugar galing sa mga pinaglalagakan patungo doon sa iba't ibang mga rehiyon, doon sa mga malalayong lugar para mabakunahan ang ating mga kapulisan. Yun ang problema. Okay, pero kung magagawan pa rin yan ng paraan, kung yun lang, kasi pwede naman papuntahin ang pulis pa isa-isa, padala-dalawa, di ba? Sa, halimbawa, kung doon sa liblib na lugar, pupunta sa regional office, papupuntahin para maturukan lang. Ang iba, talagang ayaw siguro. Ayaw na maturukan. Okay? Oras natin 33 minuto na makalipas ang ika-2 ng hapon. Okay? Ang ating pamahalaan, sapagkat na-anticipate naman nila na marami pong mga bakuna ang darating. Katunayan, sabi po ni Secretary Galvez, ay mayroon hong darating na nasa 60 milyong mga bakuna, iba't ibang brand ng bakuna. Ang iba purchase, ang iba naman donation. Kung mayroon 60 million yan, magandang balita yan kung talagang darating bago matapos ang 2021. Kasi yan ang sabi po ng vaccine SAR natin, si Secretary Galvez ng NTF, siya po ang implementor po, na sinasabi niya na 60 million pa ang darating bago matapos ang 2021. Maganda po yan. Kaya nga ang ginawa ng ating gobyerno, maliban sa general population sa pagbabakuna, nandyan na po yung kanilang vaccination sa 12 to 17 years old. Ito po yung mga menor de edad. Nandyan pa rin yung booster shots. Itong booster shots naman, ilalabas na po itong booster shot ang guidelines, na kung saan pag tuturukan naman, ito hong mga healthcare workers, sila ang mauuna po. Tingnan natin nga kung subukan natin ulit si Dr. Maricar Limpin. Para malay mo, mapagbigyan tayo. Tingnan natin kung sakali mapapagbibigyan tayo, Dr. Maricar Limpin. Okay, it's ringing. Joey Ortiz, magandang hapon po. Saludo tayo dyan kay Joey. Siya po ay magaling sa awitin at instrumento. Magaling sa isang organista, isang pianista. Saka yung request kong You and I, kinanta niyan. Napakinggan natin yan, You and I. Ni Kenny Rogers. Maraming salamat, Kuya Joey, sa pagtutok dito sa Dodong Alad Bistag TV. Maraming salamat po dito po sa Bistag Live sa Broad Streamcast Communicators. Daghang salamat po sa inyong lahat. Wala si Dr. Maricar Limpin.
hindi ka yayaman, doktor. Cannot be rich. Okay? Tuloy tayo. Sa ating tinatalakay. Tutuloy ko lang bago tayo mag-shift ng iba pang topic. Okay? Ang sinasabing booster shots ay magkakaroon po ng guidelines sa darating na mga araw. Magkakaroon sila ng parang mga pamantayan, unang-una sigurado yan mga healthcare workers, susunod yan yung mga dual citizen. Sila tataben, kagaya nito tataben, sino pa ba yung mga pwede natin sa baka magalit Ay, tatabi lang kaya ko Okay, si Kuyang Joey. Ano ba si Kuyang Joey? Pwede na ba? Pwede siyang turukan kung sakasakali booster shot. Ang ibig sabihin nito, pangatlong shot. Fully vaccinated ka na, ikaw ay tuturukan ng maaari same brand or maaari din another brand. Yan po ay sabi ni Dr. Sulante, hinihintay na lamang yung guidelines para sa pagtuturok ng booster shot. Pero maaaring mangyari po ito sa buwan ng Disyembre. Ibig sabihin, next month, magkakaroon na tayo ng boostering. Okay yan. Okay? Dahil sa ang Metro Manila ay magkakaroon po ng maaaring magkaroon po ng pagluluwag. Ang pambansang pulisya natin ay tutulong doon sa mga pagpapatupad ng health protocol. Maingat po kayo kasi itatap yung mga highway patrol. Baka mamaya, dati-rati, nagagawan nyo ng paraan yung ibang mga nagpapatupad ng batas. Pag highway patrol na HPG na, mukhang medyo mahirap-hirap ng pakiusapan yan. Maliban lamang talaga kung talagang sobrang pakiusap na with valid reasons. Ang sabi po ng PNP chief natin, si General Eliazar, na inutusan na po niya ang kanyang mga tauhan, ang Highway Patrol Group, para tumulong po sa Department of Transportation and Communication para mapanatili po ang health protocol sa oras na ibaba po ang alert level system. Ang Bulacan, nag-alert level 2 na po. Ang Metro Manila, alert level 3, pero malamang-lamang na magiging alert level 2 na rin po ito. Pagka nagkaroon po ng alert level 2, maaari magkaroon na po ng mga biyahe-biyahe yan. Katunayan, yung ibang mga lugar, kagaya halimbawa sa bahaging norte ng ating bansa, mayroon na po silang mga paghahanda ngayon na po pwede nang bumiyahe na naman yung mga buses papunta ng Metro Manila, vice versa. Ang lahat ng mga ito ay talagang papunta tayo roon sapagkat kinakailangan umikot po ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya nga, kinakailangan maging handa rin po tayo. Ang HPG, inatasan na po na tumulong po sa DOTR kasi marami talagang pasaway. Isipin ho ninyo, di ba? Yung sinabi po natin kanina, ilan po yung mga lumabag, almost 50,000 lumabag sa isang araw lang po yan. One day lamang po yan. Nung undas lamang, ang dami ng mga naging pasaway. Sana hindi naman magka-COVID, at hindi maging super spreader event ang kanilang mga pinuntahang lugar. Kasi sigurado naman yan sa mga pantalan, siksikan yan. Kaya dapat magsuot kayo ng face shield. Mayroon pang isang dahil sa pagluluwag po ng ilang mga tourist spot, ang ibang mga tourist spot, pagka mayroon kang you are fully vaccinated, hindi na masyadong mahirap, di ba? Maluwag na. Pero ang hindi pa, lalo na yung mga local tourist pa ngayon, di ba? Mga local tourist pa. Ngayon, yung mga medyo, sabihin na natin, may pagtaas pa sa COVID cases, doon medyo nagkakaroon ng paghihigpit. Pero karamihan, papunta na po tayo doon. Pero karamihan unti-unti na nagbubukas. Para kumita po ang tourism sa ating bansa. Katunayan sa mga lokal na mga turista natin, ang DOT, ang Department of Tourism, sa panguna po ni Secretary Romulo Puyat, Bernadette Romulo Puyat, sinasabi na yung libreng RT-PCR ay kanila nang ipatutupad.
para sa mga local tourists, dahilan ho sa para magbaboost ang turismo sa ating bansa, kumita ang ating pamahalaan, magkaroon ng revenue, kasi yun naman talaga ang kailangan natin. Kailangan natin ng pera para mayroon tayong panggastos. Ang problema, marami tayong gagastusan, wala naman tayong income. Kaya kailangan gumawa ng diskarte ang iba't ibang alter ego ng ating presidente, kagaya halimbawa ng DOT. Ang alter ego natin ang presidente diyan ay Secretary Bernadette Puyat, sinasabi po na Romulo Puyat, at sinasabi po na magkakaroon ng libreng RT-PCR sa mga lokal. Hindi kayo gagastos na, pero kinakailangan, ito po ang inyong dapat gawin. Kinakailangan para sa mga interesado po doon sa libreng RT-PCR test, maaaring mag-apply muna online sa Tourism Promotion Board, sa TPB. Pagkatapos, kailangan ipakita yung kanilang tinitirhan at kinaroroonan, nasa DOT accredited hotel sila. Kahit na raw ilang beses magpa-RT-PCR, okay lang. Sagot po ng DOT. Di nakalibre na kayo, libo rin yan. Libo rin po yan. Kaya kailangan din po tayo sumunod dyan sa mga patakaran. Mag-ingat lang po tayo. Ang Baguio City, luluwag, hihigpit. Luluwag, hihigpit. Ganun ang ginagawa ng City of Flowers. Sabi po na ang Baguio City naghigpit na naman. Papasok ng mga turista, kinakailangan na naman nilang mga kung ano-ano mga negative RT-PCR, mga test na naman. Kasi alam nyo na mga kababayan, tumataas kasi. Minsan, pag tumaas talaga, nagkakaroon ng pangamba ang mga LGUs, mga pinuno natin sa lokal, baka magkaroon ng surge. At pag nagkaroon ng surge, ma-overwhelm yung kanilang health system. Tingnan mo sa Conga. Sa Conga, dati yung bansa na yan, sabagay, kunting ilan lang nakatira doon. Sa Conga. Isipin ho ninyo, COVID-free yan. Napasukan sila ng isa lang. Nagkaroon sila ng lockdown. Isa lang yun, ha? Ilan ba ang population ng Conga? Nasa ilang, I'm not sure, pero kunti lang yan. Siguro buti magkaroon ng 50,000 tao yan. Pero isipin ho ninyo mga kababayan, 50,000, basta kung kunti lang yan. Ngayon, pagka hindi mo i-lockdown, isa lang yun, pag hindi mo i-lockdown, talagang delikado, baka magkaroon ng pagkalat. Kaya ang ginawa ng pinuno nila doon, ng prime minister nila doon, ay nilockdown yung kanilang COVID-free country. Di ba? Yan, isa yan sa pagpapakita na talagang delikado si COVID. Ngayon, ayaw pa nyo pang maniwala na delikado si COVID. Nasa inyo na po yan. Yan po ay ilan lamang sa mga gusto natin iparating po sa inyo, mga kababayan, ng mga impormasyon. Okay. Dito tayo sa papahapyawan natin yung ating mga kababayan pagdating sa politics. Dito tayo sa politics. Mayroon kasi akong nakita na balita. Ito balita to, baka mamaya sabihin na naman ng mga ito, tataas na naman ang kilay ng mga iilan. Yun naman talaga ang balita ngayon sa Mindanao, sa Kalye Survey. Alam nyo na, ang ibig sabihin doon, di ba? Pag sinabing Kalye Survey, ibig sabihin, nagpupunta sila sa mga iba't ibang lugar sa kalye. Di ba? Sa iba't ibang kalye. Pagpunta sila, giikot sila, magtatanong, sino ba ang presidentiable mo? Tatanungin. Sad to say, doon sa mga kontra kay BBM, na nanguna na naman. Muling pinatunayan po ng standard bearer po ng PFP. Itong Federal Party, Partido Federal ng Pilipinas. Patunayan na naman na talagang ang choice po ng mga
ipinuntahan nila sa Mindanao. Ano ba mga lugar yan nasa Mindanao? Yan po yung Butuan City. O maayong hapon sa inyo diha sa Butuan City. Sa Hinguog, maayong hapon sab. Ano, sa Misamis Oriental, sa Surigao City, Jaija Aho-Aho. Ano, sa Surigao. Kumusta kayo diyan? Oh, ah, ang Kalye Sorbe doon, napatunayan na naman na talagang nangunguna at gusto ng mga napagtanungan doon si BBM. Siguro nasa mga balita naman yan, baka nabasa na ninyo ang iba dyan, ng iba dyan, ano, nabasa na ninyo yung report na yan, sinasabi lang natin. Hindi, gumawa rin ng survey yung iba para basahin rin natin dito. Di ba? Wala namang problema eh. Kahit naman sabihin na, nanguna si ganitong presidentiable, edi ulat din natin. Nagkataon na ang mga lumalabas na report, pangatlo na po ito na survey, yung The Center, yung Publicos ba yun? Yung isa pang survey group, nanguna si BBM. Bakit? May mga dahilan sila. May mga nagsasabing ilan sa mga kadahilanan nagsasabi na nakakitaan nila si BBM na pagdating sa mga pagbatikos hindi foul. Kumbaga sa tamed politician. Ayun talaga, hindi bumabanat na below the belt. Pagka binabanatan, grace under pressure, ika nga. Hindi bingatibo pag mananalita sa kanyang pananalita. Kaya sabi nila ito ay pinanday ng tadhana para maging pangulo ng Pilipinas. Yun mga pumapabor. Pero doon sa mga ayaw, wala tayong magagawa. Talagang kanya-kanya yan. Ayaw, gusto, pero pagdating sa dulo, kung sino ang mas marami, yun ang mananalo. Pero sa ngayon, batay sa mga lumalabas na mga survey, sinasabi po na ang talagang nangunguna ay walang iba kung hindi si Bongbong Marcos. Pero wala pa rin po yan, wala pa yan line up. Wala pang line up yan. Ibig sabihin, yung kanyang mekanismo ay hindi pa halos gumagalaw. Kung popularity lang yun at saka siguro pananaw lang yan ng tao. Na ganun. Pero yung mekanismo, iba talaga pagka ikaw ay naroon sa, lalong-lalo na pag napunta ka sa ruling coalition o kaya ruling party like a PDP Laban. Ang PDP Laban, kahit sino ang ilagay mo roon, mayroon kang mekanismo, mayroon kang galamay na kikilos para sa iyo kung sino man ang pinuno roon. Yun ang kainaman. Maaaring popular ka nga dito sa ikaw ay hindi o walang hindi kasing lakas ng PDP Laban na partido, popular ka nga pero kulang ka sa mekanismo, maaaring mabutasan ka rin, maaaring masingitan ka. Pero kung ikaw ay popular na at mayroon ka pang mekanismo, marami nagsasabi ikaw ay tama na o panahon na para ikaw ay maging presidente, pagkatapos nandyan pa yung political machinery mo in place at malakas, talagang mahirap ka na buwagin. Mahirap ng talunin. Ika nga. Hanggang ngayon, wala pa rin Vice Presidente si BBM. Yung inaabangan nila na maaari magsama ay ala pa rin hanggang ngayon. Inaasahan na itong kahapon ngayon, maaaring magkaroon ng pagpupulong yung mga taga Davao. Alam niyo na kung sino mga magkikita-kita doon, mga taga Davao, magkikita-kita sila at tatapusin at magkakaroon ng paplansahin na ang lahat. Ngayon, kung naplansa na yan,
In few days, malalaman na natin. Maaaring lalabas na yan, maaaring on or before November 15 pa. Ano ho? November 15 pa naman talaga ang deciding day. Kung sino-sino ang mga talagang naroroon sa pwestong pagpipilian natin. Kung si BBM ay magkikipag-alyansa sa taga Davao, yung sinasabi nga nila yung Agila ng Norte at saka yung Bituin ng Davao. Sabi nila. Nagkita sa Cebu. Nung sila magkita, yung Bituin at saka Agila, ay mayroong pinag-usapan. Ano ho? Pagkatapos nila magkita, mayroon ding mga iba pang mga bubuyog, mayroong mga iba pang mga ali-aligid, ano ho, na nakipagkita din doon sa Bituin para pag-usapan, plansahin. Ngayon, iwan ko lang kung ano na ang napagkasunduan nila. Wala pa akong balita. Pero, ang ating pagkakaalam, ano ho, may mga pagbabago na magaganap on or before November 15, which is the deadline of the substitution sa mga kandidato, lalo-lalo na sa national. Okay. Mga senaryo. Doable. BBM, Inday Sara. BBM, PRRD. Mga senaryo po ito. Ano ho, na sinasabi natin. BBM, Inday Sara, Presidente Duterte po pwedeng alkalde sa Davao or senador. Po pwede siya. Bakit hindi? Di ba? Senador. Kahit na sinabi na niya na magpapahinga na siya sa politika pero hindi natin alam. Who knows? Di ba? Magbago yung kanyang isip. Basta walang nilalabag na mga umiiral na mga batas, walang problema yan. Double po yan. Okay. Pag si Presidente Duterte ang magbabayas at si BBM ang magiging standard bearer, Inday Sara will stay in Davao as mayor. Di ba? Mga senaryo lang po ito. Okay. Ang worst case scenario kung maglaban-laban sila. BBM, Inday Sara will run also and Bato will run also. Laban. Tatlo. Worst case scenario. Tadang! Ganda ng laban yan. Plus, nandyan yung iba pang mga opposition. Maglalaban-laban yan. Hindi na nila kailangan magsama-sama. Pero pag magsama, si BBM at saka si Inday Sara, sa tingin ko, kailangan nila magsama-sama. Kaya, hiringan yan Pag hindi sila magsama-sama, sa Cebuano patutyo sila. Tutyo yun. Sa may ilay ka atubang anak, Beiliwik ng Norte, Beiliwik ng Southern Philippines. Sabihin na lang natin, malaking portion sa Mindanao. Beiliwik. Tinan nyo ho, sa survey, ngayon, sinasabi po, survey ng kalye, Bongbong Marcos nanguna sa Mindanao. Hindi lang Beiliwik niya sa Norte, pati na ang Mindanao, meron siyang base. Diba? Plus de Duterte support. Tandaan natin ang sinabi ni Inday Sara. Ang sabi ni Inday Sara, pinag-aaralan ko paano kong matutulungan si Bongbong Marcos sa kanyang pagkandidato. Yan. At hindi ako tatakbo bilang presidente. Ang lahat ng mga iyan, hindi niya lalabagin yan. Alam niyo po kung bakit? Hindi niya lalabagin. Sabi niya, hindi ako tatakbong presidente. Hindi naman talaga siya tatakbong presidente. Vice President. Maaari. Tutulong ako kay Bongbong Marcos, gagawin din niya yan. Tutulong siya. Pag tumulong siya kay Bongbong Marcos, either mayor siya ng Davao or ang tatakbuhan niya or magbabay siya. Para sa akin, hindi siya basta-basta tatakbong presidente. Maglalaban sila. Kaya doon sa tilamsik ng kanyang pananalita sa Davao City,
doon na nakita ng ilang mga political analyst na hindi aaring maglaban ang mga Marcoses at saka Duterte, particular po si Inday Sara. Si Presidente, alam naman din natin, malambot sa mga Duterte. Diba? Yun lang ay isang pananaw ng inyong lingkod. Lahat naman yan doable. Lahat naman yan po pwedeng mangyari, po pwede rin hindi. Luz Quintinita, magandang hapon po. Maraming salamat po, Luz Quintinita. Ako naman hindi marunong mag-share. Lalo-lalo na kapag nasa on air tayo. Wala tayong kaya pwede ninyong panoorin po ito kasi naka-archive naman ito sa Broadstream Cast Communicators. Kaya kung sakasakali pupunta kayo doon sa Facebook ninyo, i-search ho ninyo yung Broadstream Cast Communicators. Hanapin nyo na po doon. Marami po mga nagko-komentaryo roon. Marami po mga nagbabalita roon. Kasama na po si Bistag Alan. Si Dodong Alan. Kasama na po tayo doon. Magagaling po yung mga nagbibigay po ng pananaw. Maganda yung malawak yung ating nararating sa ating pinag-uusapan. Maganda po yung marami tayong napapag-alaman para nakakapamili tayo ano po ang tama. Nakakapag-dissect po tayo ano po ang dapat para sa susunod na 6 na taon na bubunuin ho ng ating mga presidente na sana tugma doon sa panlasa ng bawat isa sa atin. Hindi ho yung bingatibo. Hindi ho yung basta lang tumakbo dahil popular o di kaya gustong sabihin ako ay sikat. Di ba? Yung talagang tatakbo siya sapagkat gusto niyang tumulong sa problema ng ating bansa. Napakalaki ang problemang kinakaharap ng Pilipinas for maaaring hindi lang 6 years, for another decades. Decade, sabihin na natin. 2 decades, pwede. Problema talaga. Kaya kinakailangan yung presidente natin, mayroong pagmamahal sa bayan, may pagmamalasakit sa mga mamamayan, mayroong foresight paano mapapaganda ang sitwasyon ng ating bansa, economically speaking, pagdating ho sa peace and order, pagdating po sa lahat na, health, lalo-lalo na. Kaya lahat po yan mga kababayan ay kinakailangan tugma doon sa problemang kakaharapin sa loob ng 6 na taon. Daghan salamat sa inyong tanan sa mga nakapaminaw sa ato karon. Kini si Dodong Alan Afable Obrero inyong nakauban at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Pabay po sa inyong lahat. Maraming salamat po at sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broadstream Cast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po.